Ang nakaraan. Pinakitaan na nga sila ni Jungwon ng lunar vein technique at napabilib sa kanya si Sunyon, ngunit ginawang hostage si Jungwon at Yeochon. Sa ilalim ng napakagandang buwan at mga bulubunduking nasisinagan nito. Patuloy pa din ang pag-andar ng kalesa, bigla silang napahinto para magpahinga muna ng isang oras bago bumalik na naman sa paglalakbay. Habang sa loob ng kalesa naman ay inis na inis si Yeochon, habang kasama niyang nakatali si Jungwon. Nagagalit ito at bakit pa siya isinama bilang isang hostage. 4 na oras pa lang ang nakalilipas, ay pinatulog si Jungwon ng King of Brilliance na si Sunyon. Habang daladala niya ito ay nagdemand pa siya na bayaran ng Moxword Manor ang natitira nilang mga utang. At pahabol pa nitong sinabi, na kung hindi sila magbabayad ay isa lang ang kanilang maaasahan, ang pagbagsak ng kanilang manor. Ang rason sa paniningil niyang ito, ay dahil sa pagnanakaw sa Heaven-Earth Association's treasure, at hinding-hindi niya ito palalampasin ng ganun-ganun lang. 2 bagay lamang ang dinemand ng King of Brilliance. Ang una ay ang paglisan nila sa lugar na ito sa loob ng 10 taon lamang, at ang pangalawa ay ibigay nila sa kanya ang magiging tagapagmana at gawin itong hostage. Para sa Heaven-Earth Association, ang katagang tagapagmana ay nangangahulugan lamang na siya ang pinakamalakas sa pamilya, dahil ang asosasyong ito ay binibigyang halaga ang pagiging malakas, kaya't sa pagkakataong ito ang pinakamalakas dito, ay walang iba kundi si Yeochon, at siya na nga ang itinuro ng lahat ng mga tao dito. Nagulat naman si Yeochon na siya ang napili, at ito ang dahilan kung bakit naging hostage din siya at nakagapos sa kalisang ito. Hindi naman niya inaasahan na sa ganitong pangyayari pa niya malalaman na siya ang magiging tagapagmana. Naiinis naman ito sa pagkakatali sa kanya at sa sobrang higpit nito, sinigurado talaga ng mga iyon na hindi siya makakagamit ng inner energy. Hindi naman siya nawalan ng malay kagaya ng kay Jungwon, pero parang gusto pa niya ata ang kalagayan ni Jungwon ngayon. Hindi pa din siya makapaniwala at siya ay isang hostage, na nitong umaga lamang, ay naghahangad pa siya sa posibilidad na siya ang magiging bagong Manor Master, pero ngayon siya ay isa na lamang hostage. Nangangamba naman ito kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila, bigla naman siyang may narinig na gumagalaw, napaisip siya kung baka merong ibang tao. Pero 2 lang sila ni Jungwon ang nandito sa loob, at imposible namang si Jungwon ang gumagalaw dahil ginamitan nila ito ng acupuncture, kaya't naguguluhan siya kung sino ito. Tinanggal ng taong ito ang piring ni Yeochon, at bumungad sa kanya ang nakatayong si Jungwon, kaya't medyo nagulat siya. Magtatanong naman ito kung papaano niya ito ginawa, pero hindi siya pinag-ingay ni Jungwon. Nasabi pa ni Jungwon na marami siyang paraan para makawala, at papakawalan niya si Yeochon kung sasagutin niya ang kanyang katanungan. At inihanda naman niya ang kanyang sarili, seryoso itong tinitigan ni Jungwon. Sino ang Phantom Sword of the 6 Heavens and 8 Stars? Biglang tanong nito. Nabigla naman si Yeochon sa tanong ni Jungwon. Sinasabi ni Jungwon na kung may posibilidad bang ang Phantom Sword na ito ay nandoon sa patutunguhan nila. Sinagot naman siya ni Yeochon na posibleng nandoon nga, pero ito ay sabi-sabi lang, ngunit alam naman niya na may kredibilidad ang impormasyong ito. Medyo naiilang naman siya dahil sa dami ng mga lugar ay doon pa talaga sa kung saan sila pupunta. Bigla namang sinabi ng Blue Spirit na inasikaso na niya ang lahat ng nasa labas. Kaya't sinimulan na ni Jungwon na kalagan ng tali si Yeochon dahil tumupad siya sa usapan nila. Nangangamba naman ito at sinasabi kung tatakas ba si Jungwon. Nagpupumilit si Yeochon na kung tumakas sila ngayon ay gagantihan ng mga taong ito ang Moxword Manor. Wala namang pakialam dito si Jungwon at sinabi pa nito na pwede siyang magpaiwan dito kung gusto niya. Pinunterya naman niya ang batok nito at unti-unting nawala ng malay. Pinapalabas naman agad siya ng Blue Spirit at papunta naman agad siya doon. Kayang-kaya niyang talunin si Yeochon ng ganun kadali lang pag hindi ito gumagamit ng inner energy. Nilinis naman na ng Blue Spirit ang daanan niya at gusto nito na umalis na sila bago pa sila maabutan ng shaman dito, kaya't dali-dali nang lumabas si Jungwon. Nang humakbang na siya pababa, ay biglang nayanig ang buong katawan niya at nabigla siya dito. Hindi naman niya alam kung ano ang biglaang nangyari ngayon, at napatanong ang Blue Spirit kung ano ang nangyari sa kanya. Wala lang ito sabi niya, at pinapagmadali na nga siya nito.
Nag-aalala naman sa kanya ang Blue Spirit dahil first time pa lang niyang gumamit ng Qinggong at sinigurado pa nito kung talagang okay lang ba siya. At sa pakiramdam naman ni Jungwon ay malayo ito sa bituka. Bigla siyang napahinto at sinubukan ang bago niyang kapangyarihan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nagsimulang tumakbo ng napakabilis at sa sobrang bilis niya ay hindi na ito makita. Nang makarating na siya sa tuktok ay bigla itong tumalon, napakataas ng kanyang pagtalon at para bang siya ay lumilipad. Kitang-kita naman niya ang mga puno sa ibaba, napakabilis nitong bumaba at magpalipat-lipat sa mga puno. Napaisip si Jungwon na ang bilis niya at sa totoo lang ay mas mabilis pa siya kaysa sa pagtakbo lang. Ang kanyang katawan ngayon ay mas lalong mabilis at mas magaan pa kaysa sa dati. At maaari siyang makalabas dito ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang inaasahan, habang nakabuntot naman sa kanya ang Blue Spirit. Pinapanatili pa din niya ang kanyang bilis, at mas pinabibilis pa niya ang kanyang pagtakbo. Kahit sa paghakbang sa bawat puno, o maging sa lupa man ay maintain pa din niya ang kanyang bilis. Bigla namang napatingin si Jungwon sa mga puno sa paligid, pati na din ang buwan na ubod ng liwanag. Siya ay biglang napahinto sa gitna ng kagubatan, at nagtataka naman ang Blue Spirit. Napatanong ito kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi ni Jungwon na kanina pa sila nagpapalibot-libot sa lugar na ito. Hindi naman siya maintindihan ng Blue Spirit, at ipinakita niya ang puno na iyon. Nasabi ni Jungwon na 4 na beses niya na itong nakikita ngayon, kaya't napatungangan na lang ang Blue Spirit habang nakikinig dito. Sigurado naman si Jungwon na kanina pa sila nagpapalibot-libot sa lugar na ito at hindi niya lang namamalayan. Nasabi naman ng Blue Spirit na sa tingin ba ni Jungwon ay nahuli sila sa isang klase ng trap at sagot naman ni Jungwon ay posible ito. Pinapakalma naman siya ng Blue Spirit at sinabing nagkakamali lang siya dahil malalaman niya agad ito kung natrap sila kanina pa. Napatingin naman si Jungwon sa inaasal ng Blue Spirit habang patuloy itong nagsasalita at sinasabi na baka kinakabahan lang siya sa mga nangyayari na yon at dapat na silang magmadali. Bigla namang napasigaw si Jungwon at pinaghihintay niya ang Blue Spirit. Sa tingin niya ay nabalian ang kanyang tuhod at baka ito ay dahil hindi pa siya eksperyensyado sa paggamit ng Qinggong. At para makapagpatuloy sila ay mayroon munang gagawin si Jungwon. Naiinis naman ang Blue Spirit kay Jungwon at sinabing tutulungan siya nito at nagpasalamat si Jungwon habang hinahawakan ang kanyang paa. Nang sinubukan na niyang ayusin ito, ay biglang tinawag siya ni Jungwon at sinagot naman siya agad nito. Nang magtatanong na ito kung ano ang kanyang kailangan, ay bigla siyang sinakal ni Jungwon. Nanlilisik naman ang mga mata ni Jungwon habang tinatanong ito kung sino ba siya. Nagpupumiglas ito kay Jungwon at sinasabing pakawalan na siya agad. Sinabi naman ni Jungwon na makakatakas agad ang Blue Spirit sa kanya dahil sa sobrang lakas nito. Nagkakamali ka ng napiling kalaban na kokopyahin, sabi ni Jungwon. Habang sinasakal niya ito, ay para bang nababasag ang kanyang mukha at labis na nasasaktan. Napapangisi naman si Jungwon at sinabing dapat ginalingan niya pa ang ginawa niya. Bigla itong nag-transform bilang isang dummy at nakawala sa mga kamay ni Jungwon. Bigla niyang pinagdikit ang dalawa niyang mga palad at sinimulan niyang pagalawin ang kanyang dark energy. Ginamit niya ang Joy and Harmony Attraction Technique Unchanging Mind Seal. Habang papalayo ang dami na kinokontrol ng shaman, ay patuloy ang pagbigkas ni Jungwon sa ritual ng technique na ito. Let heaven on earth be in its natural and state correct, the sun and moon come together as sky, as do divine beings and spirits. Come together the minds and soul, for it be 1,000 or 10,000, for the Supreme Old Lord, swift decree. At nang matapos na niyang bigkasin ang mga ritual, ay nagkaroon ng crack sa paligid. Bigla itong nabasag, at makikita naman sa likuran nito, na nakatayo si Shaman Cho. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita, at napaisip ito na ang Willow Training Spirit Technique ay isang high-level spell, at nagtatransform sa isang manika, at ito ay nakikita ng kalaban bilang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Nagugulat na lamang ito, at binasag agad ni Jungwon ang spell na ito, ng ilang minuto lamang. Kaya't mas lalo pang naging interesado ito kay Jungwon, at sinabi pa nito sa kanya, na gagawin niya si Jungwon bilang isa niyang disipulo.